Okay. So, dito po tayo, buksan niyo po yung Bible niyo sa Matthew chapter 21, verse 23 hanggang 27. Matthew chapter 21, verse 23 hanggang 27. Sinabi ng lobat eh. Okay. Matthew 21, verses 23 hanggang 27. So, nandiyan na po ba kayo? Okay. So, bago po yan, tingnan natin. So, 21, 23 hanggang 27. Okay, tayo po tayo lahat para basahin po ng maigi ito. Yung mga malabo po yung mata, pwedeng tumingin na dito. Kaya sana dapat nasa harap si Mang Jaime at si Daayday. Ang sabi po dito, Matthew chapter 21, verse 23, sabay-sabay natin basahin na ito hanggang 27. And when he was come into the temple, the chief priest and the elder of the people came unto him as he was teaching, and said, What thou authority dost thou these things? And thou gave thee this authority. Verse 24, And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in likewise will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, whence was it? From heaven or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say from heaven, he will say unto us, Why did ye not believe? Then believe him. But if we shall say of men, we fear the people, for all hold John as a prophet. Verse 27, And they answered Jesus and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things. So katulad po ng nakikita niyo po dito, ang title po ng ating mensahe, The Authority of the Authority Giver Challenge. Okay? Yung otoridad po o yung utos ng tagabigay po ng yung may otoridad ay talagang sinusubukan. So let's pray, Lord. Kami po ay naandrito. Naway maintindihan po namin inyong salita. At Panginoon, marami po salamat muli sa buong linggo last week na ibinigay niyo po sa amin. Lahat kami naandrito, walang malalang may sakit, Panginoon. At gayon pa man ay maraming gumaling din, Panginoon, sa kanilang mga sakit. Naway patuloy niyo po, Panginoon, na bigyan ng mga biyaya ang bawat isa dito. At Lord, ngayong oras ito ay biyaya ng karunungan. Biyaya po ng lakas na huwag mag-isip ng kung ano-ano, huwag maipagdaldalan, huwag magkulit, Panginoon, at huwag lumipad ang isip, kundi makakonsentrate kami sa mensahe niyo, Panginoon. Gabayan niyo rin po, Panginoon, ang aking bibig, ang aking isip, ang aking damdamin, na lahat po ng aking gagawin ay para sa inyo. Lahat po ng lalabas mula sa aking bibig ay mensahe niyo lang po, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ginamit niyo po ako. Hindi po ako karapat-dapat dito. At kaya, Panginoon, naway kayo po yung mapansin, hindi po ako, pagkat kayo po ang nagbigay na lahat ng kabutihan. Lord, pinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Upo po muna tayo. Okay? So dito po muna, ano pa yung ibig sabihin ng otoridad? Ano ang ibig sabihin ng otoridad? Ngayon, ano ang otoridad pag nakikita nyo? Pag sinabi ng otoridad, minsan mapapansin nyo pag nasa TV o kaya nasa sa social media, nakikita nyo otoridad ay pulis ka agad yung naisip nyo. O kaya, di ba, ang otoridad ay ito yung taong may karapatan. Ngayon dito, medyo naligaw po ibang na dito. Pero dito po, mapapansin nyo po dito, ito, bago po natin sabihin yung otoridad, mapapansin nyo po dito sa ano na yan, makikita nyo dyan, ilipat lang po ako muna dito, nandito po tayo ngayon. Okay? San ba yung Sunday? Nakalagay dyan, Sunday, Bethany, Sunday, Burial, etc. etc. Ito, nandito tayo dyan, Anointed, Last Discourse, Shire. Wala, hindi ko na ilagay. Pero bandang Martes po ito, Lunes, Linggo kasi si Jesus pumunta doon sa templo. Linggo pumunta si Jesus sa templo. Linggo yung palaspas nun. Tapos, Martes,
Umuwi siya linggo. Martes po, ang nangyari sa kanya, siya po ay umalis muna. Kinabukasan, bumalik siya. Di ba? At napansin niya po, yung mga tao doon, pinaghahampas niya po yung mga bagay-bagay doon. Tapos din yung puno rin. Doon, kinabukasan muna yung puno rin. Namatay. At ito naman po yung nangyari. Okay? Ito yung nangyari sa mga nangyari doon. Bago yung verses na ito, sinira ni Jesus yung mga bagay-bagay sa templo. Bakit? Kasi pinagbebenta nila yung mga bagay-bagay doon. Ginawa nilang palengke yung mismong templo. Hindi simbahan ha, templo mismo. Pag tinitignan nyo yung Bible ninyo, yun po yung nakalagay, templo. Iba po yung templo sa simbahan. Okay? Dahil ang simbahan ay yung mga taong nananampalataya. Ang templo ay lugar kung saan nagsasambahan yung mga tao. At ngayon, wala na tayong templo na building. Ang templo ng Diyos ngayon ay hindi na sa building, kundi yung katawan ng bawat isang nananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Anong verse yun? Anong verse yun? 1 Corinthians chapter 6, nandoon po yun. Kung di po ako nagkakamali, 1 Corinthians chapter 10, nandoon din po yun. Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, and ye were bought with a price. Sabi, hindi nyo napagkaari ang inyong katawan pagkat binili kayo sa mahal na presyo. Okay? Binili kayo sa napakamahal na presyo. Ngayon, balik po tayo doon kung ano po yung ibig sabihin. Nalito-lito ako, ginagawa ko pa itong okay. Ito po ang ibig sabihin ng otoridad. Okay? Nagkamali lang po ako ng pinagkunan. So, yung otoridad po, hindi ito, blasphemy pala ito. Yung otoridad po, ang ibig sabihin talaga sa Griego, o sa Greek word na po ito, ay talagang sinasabi niya, siya yung may-ari ng lahat. Siya po ang lahat na may-ari ng mga bagay-bagay. Siya po ang may karapatan sa lahat ng mga bagay-bagay. Ngayon, sa verse 21, mapapansin niyo tinatanong ng mga kaninong otoridad mo? Sinong otoridad para gawin mo ito mga bagay na sinira mo yung mga bagay dito sa templo? Bakit mo pinagsisira yung mga bagay dito sa templo? Ang mga nagko-question sa kanya, pag tinitingnan niyo po yung inyong Bible, sino nagko-question sa kanya? Sino? Ang nagko-question mismo kay Jesus ay yung mga pinunong mga pari at yung mga Levitiko. Yung mga pinunong mga pari at saka Levitiko yung nagtatanong kay Jesus kung bakit niya sinisira o ginawa yung mga bagay na iyon. Bakit hindi siya nagpaalam sa kanila? Bakit siya yung gumagawa ng mga bagay na dapat yung mga Levitiko o yung mga pari, mga pinunong pari at yung mga, may kita mo doon, elders. Ang pinakasiguradong salita doon sa elders, pasensya nyo na po, nagkamali ako. Chief priest and elders. Pag sinabi mong elders, hindi po ito yung pinakamatatanda o yung mga puting buhok o yung mga talagang nakayuko na yung katawan. Pag sinabing elders po dito, sa lugar po na ito ng Bible, ang ibig sabihin po niyan, sila po yung leader ng mga angkan nila. May 12 angkan ang mga Israelita. Pag binabasa natin yung angkan, minsan doon sa Deuteronomy, First Chronicles, sa Samuel, sa First Kings, di ba? Ang bihira naman, nakakatamad naman basahin yun. Ang hirap-hirap basahin ang bawat isang pangalan kasi sa Levitico pa lang, bawat isang Levitico, may elder sila. At tawag sa elder po doon sa Bible ay prinsipe. Ito yung prince ng Levitico na ito. Ibig sabihin ng angkan ng Levitico na ito, yung angkan ng Levitico, maraming elder. Ang angkan ng Zebulun, maraming elder. Ang angkan ng Ruben, may maraming elder din. Tawag doon mga prince. Mga prinsipe. At sila po yung namumuno. Ibig sabihin, yung nagtanong dito kay Jesus ay hindi mga pipitsugin. Sila po ay may katungkulan. Ito yung mga Pariseo, yung mga Sanhedrin, at saka yung mga pinunong pari. Alam natin kung ano yung ginagawa ng pinunong pari sa templo.
sila lamang ang may karapatan pumasok sa pinakabanal ng banal doon sa templo ng Diyos. Sila lamang. At wala nang iba. Yung pinaka-chief priest lamang. Nag-iisa lang yun sa buong Israel. Hanggat buhay siya. At di ba pag naalala niyo po paano yung damit niya, ang ganda ng damit niya, pero bakit may parang mga maliliit na kalembang dito, maliliit na bell doon sa kanyang, kasi damit nila dati, lalaki babae, parang palda, pero iba yung itsura ng palda ng lalaki. Pero yung dulo ng damit nila, ay parang maliliit na kalembang. Kasi pag nalaman, okay, pumasok sila doon sa loob ng sa banal ng banal, at meron silang kasalanan na hindi nila pinagsisihan, patay sila. Pag hindi na naririnig ng mga tao sa labas, may tali yun sa paa na hindi na gumagal o tumutunog yung kalembang na maliliit, hinihila na lang yung puno, pare. Kasi pinatay siya ng Panginoon. Then meron siyang karumihan sa kanyang kalooban. So hindi basta-basta ito. At pag sinabi mong elder na ito, mga Sanhedrin na ito, silang lahat po ay yung mga senado. Diba? Ngayon, usok-uso yung sa Pogo-Pogo. Diba? Malapit lang sa atin, dyan lang sa Nora. Nagpapatayan na kasi nagkakahulihan na. Pinapatahimik na dapat, hindi dapat magsalita. Diba? Ngayon, nasa Senado. Eh, pag nagtanong yung senador, hindi man sila convicted, hindi sila on trial, sabihin, ito, bakit sila naghihiring sa Senado? Para maayos yung batas kung may kulang. Pero pag nakitang parang guilty, sasampahan nila ng kaso. Isipin mo na ganun katataas yung tao. Nangyari si Jacob. Jacob! Sabihin ni Idol Rapi sa'yo, bakit yung itsura mo ganyan? Baka ka nalulungkot. Nalulungkot ka ba? May libre pa man din natin. May binigay na 2 milyon sa akin para sa mga bata, ang mga nangangaral na kulang. Ba't malungkot ka? Wala ka bang notebook? Meron pala, hindi na kita bibigyan. So nakita ko lang yun eh. Di ba pag nagtanong si Tulfo, parang nakakatakot, nakakasinda. Iba malambing magsalita, pero paulit-ulit, pinapaikot-ikot lang at nakakaturete yung mga tanong nila. Ano ba itong tao to? Pinapaikot-ikot lang. Kasi pag sinungaling ka at pinaikot-ikot lang yung tanong, mag-iiba yung sagot mo. Ganun talaga yung mga taktika ng mga abogado. Luloko-loko ko ako nito ah. Parang, luloko-loko to ah. Hindi naman tayo magkado eh. Diba? Diba? Yun eh. Kasi hinuhuli ka sa sarili mong bibig. So yung mga katapat ni Jesus, pag ordinaryong tao ka lang, pag si Pedro lang ito, at hindi sila sanay sa mga taong ganon, mangangatot yung mga ito. Kasi may sinabi yung mga yan. May kawal din yung mga yan. Hindi yan basta-basta. Ngayon, itong si Jesus, pag tinignan niyo sa Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7, ano sinasabi niya? May autoridad siya. And I say, lalo na sa chapter 5, di ba? Nalaman nyo at nabasa nyo sa kasulatan na bawal ang pumatay. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, pag may galit sa inyong puso, ibig sabihin ng Panginoon sa inyong puso, gusto nyo nang patayin yung tao, ikaw na rin ay pumatay sa tao niya. Kasi ang sinasabi ng Panginoon, ito talaga ang intensyon ng batas na binigay ng Diyos doon kay Moises. Dapat, yung hindi nyo paggawa ng mga mali at paggawa nyo ng tama ay galing sa puso. Kaya sinasabi ng Panginoon na may otoridad. Kaya sinasabi ko sa inyo, kayo ay nagkasala pag sa puso nyo pa lang, pinapatay nyo na yung tao, iniisip nyo pa lang. Sinabi ng Panginoon. Narinig nyo at sinabi na huwag kayong mangangalunya. Ngunit, pag ikaw ay tumingin sa babae ng mahalay, nag-isip ka sa isip mo ng kahalay-halay sa babae na hindi mo asawa, nagkasala ka na ng pangangalunya. Hindi iniba ng Panginoon yung batas, pero siya ay may otoridad na sinasabi,
ito ang tunay kong ibig sabihin nung binigay ko ang batas kay Moises para kayo ay gabayan. Hindi yung mga pakunwari at paipokrito ninyong ginagawa. Yun ang sinasabi ni Jesus. May otoridad si Jesus. At nung may otoridad din siya sa mga may sakit. Pag tinignan nyo sa Matthew chapter 8, yung healing verse 8 and 9, chapter 9 yon, ang dami niyang pinagaling. Ang talagang tumatatak lagi sa isip ko doon, yung centurion. Gusto ng centurion ay hindi siya yung gumaling, kundi yung alipin niya rin. Malayo ang nilakbay ng centurion. Yung alipin niya, nandoon, iniwan. Siguro sabihin natin na sa 10 kilometro. At ang paglalakbay noon ay hindi biro. Kailangan mo ng kabayo o kamelyo. At pag nandoon ka po sa Israel at panahon ng tag-init, mainit talaga. Pag mainit, malamig. Pag gabi. Pag tanghaling tapat, mainit. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay centurion, yung leader ng mga centurion, nasaan na ang iyong alipin? Puntahan natin para pagalingin. Pero sabi ng centurion, hindi na, Panginoon. Dahil katulad ko, marami rin akong hawak na tao. Pag sinabi kong ganito, susundin nila. Kaya Panginoon, pag sinabi mo sa sakit na yan, na umalis sa aking alipin, aalis yan! May otoridad si Jesus sa mga sakit na to. Kung ginusto niya, mawawala yung sakit ito. Susunod yung sakit na yun sa kanya. Mawala ka, mawawala ka. At pinatunayan din ni Jesus ulit, nung sila'y nakasakay doon sa bangka, lumakas yung hangin. Lumakas yung mga alon. Takot na takot yung mga disipulo niya. Si Jesus tulog na tulog doon, sa ibaba. Kasi di ba pag itaas doon yung mga sa ibaba kadalasan yung mga kama-kama. Takot na takot yung mga tao. Jesus! Tulungan nyo kami, lulubog yung barko. At ang lakas ng ulan at hangin. Sabi ni Jesus, wala ba kayong pananampalataya sa akin? Sinabi ni Jesus, tumigil ka. Pagkatapos nun, instant, maayos na kagad yung klima. May otoridad din siya sa panahon. Pag tinignan nyo yan, marami rin ito. Maraming verses na itong otoridad po na ito. Pag tinignan nyo yung Matthew chapter 28, check nyo po yung Matthew chapter 28. Hindi ko na-save. Matthew chapter 28. Hindi ko na-save dito sa aking na-save siguro sa online copy nito. Matthew chapter 28 verse 18. Yung sabi po dito kasi authority, pero same Greek word po ang ginamit dito. Diyan na po kayo. Matthew chapter 28 verse 18. Matthew chapter 28 verse 18. Nandiyan na po ba kayo? Mang Jaime, Daida, dito na po kayo tumingin sa sa Mang Jaime, malabo po yung mata niyan eh. Gusto ko lang masanay kayo na ito. Sabi dito, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Yung power po dito, parehas po yan na salita na Griego na ginamit po doon. Kaninong otoridad? Sabi, lahat ng karapatan, lahat ng otoridad ay binigay na sa akin mula sa langit hanggang dito sa lupa. So, sino ito? Si Jesus ang may otoridad sa lahat. Kaya po ang titulo po ng ating mensahe, ang otoridad po ng nagbibigay ng otoridad ay sinusubukan. Isipin mo, ikaw ang pinaka-leader sa lahat. Ikaw ang pinaka-may-ari sa lahat. Tapos sinusubukan yung otoridad mo. Ang tatanungin sa'yo, kaninong otoridad galing at ginawa mo itong bagay sa amin? Bakit? Bakit? Tayo po katulad sa West Philippine Sea, tayo ang may otoridad sa West Philippine Sea. Hindi po yung mga inchi. Inaagaw-agaw nila yan kasi nakita na maraming langis doon. Kahit hindi masyado mapuro yung langis doon, ngayon inaagaw-agaw na nila. Kaya ganun po yung West Philippine Sea. Pag maririnig nyo po yung mga taga San Marcelino, ay hindi San Marcelino, wala palang dagat doon. San Antonio, San Narciso, Castillejos,
ay iba na yung reklamo nila. Dahil hindi sila makapangisda sa Subic, hindi na sila mapakangisda sa malayo, sa Bataan. Hindi na kami makapangisda doon sa West Philippine Sea. Hinaharang-harangan na kami ng mga taong hindi naman may-ari doon. Okay? So dito, fact-checking, first point. Ay, ba't ito yung second point dito? Kaya nga number 2 eh. Nagkagulo-gulo talaga. Sorry po ah. So dito po, first point, falsehood of the enemies. Ano ba yung ibig sabihin ng falsehood? Ang falsehood po ay ibig sabihin ay mali. So sa Matthew chapter 21 verse 23, ang sinasabi dito, and when he was come into the temple, nung siya po ay bumalik doon sa templo, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching. O sa Tagalog, yung mga pinunong mga pare, kasi minsan sa Tagalog, sa lumang Tagalog, ang pare ay saserdote. Ang lumang saserdote o pare at yung mga namumuno sa bawat angkan ay pumunta doon sa kanya habang siya po ay nagtuturo. Nagtuturo po yung ating mahal na Panginoon noong mga oras na yon. At sinabi nila, by what authority dost thou these things? Kaninong otoridad mo? Galing, ginagawa mo, nagtuturo ka. Noong isang araw, kahapon, sinira mo pa lahat ng mga lamesa dito, ng lahat na nagbebenta. Kami rin yun eh. Kanino otoridad? Kasi si Jesus, hindi niya kailangan magpaalam doon sa pinunong pare. Hindi siya kailangan magturo doon sa pinakamagaling magturo o yung tawag nila ay rabbi o sa Senado o sa Sanhedrin o sa elders kung tinatawag dito. At siya ay nagtuturo doon saan? Sa templo. Sino ba dapat ang nagtuturo sa templo? Yung mga rabbi, mga pari, mga propeta. And who gave thee this authority sa Tagalog? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong karapatan? Sino ka? Tinatanong sila si Jesus. Sino ka para gawin itong mga bagay na ito? Di ba pag hindi mo kilala si Jesus sa ngayong panahon na ito, kasi tayo, parang pinapanood na lang natin yung nakaraan. Nabasa na natin yung nakaraan, sabihin nito, ay, may sira sa bait itong taong ito. Bakit hindi nila alam na si Jesus yun? Pero wag kayo. Alam nitong mga propeta na ito, na si Jesus, Messiah, at sila ay may sayan. Ayaw nilang tanggapin na si Jesus ang Messiah o yung Kristo. Ayaw nilang tanggapin. Bakit? Sa inggit. Alam nyo, sa inggit na yan, ang hirap ng mga inggit na yan. Pag ikaw po ay naiinggit sa isang tao, may talagang pinangahawakan kasi pag nagsalita si Jesus, pawang katotohanan at talagang kahit sabihin mo malumanay o malakas siya magsalita, may otoridad talaga. So una dito, meron silang pagtatanong sa katotohanan. Bakit dahil sa inggit? Ayaw nila si Jesus. Dahil ang tinitingnan nila sa Messiah ay yung tao magpapalaya sa kanila sa mga mananakop nila. Pero yung katotohanan, yung nananakop na papalayain ni Jesus ay yung pananakop ng kasalanan sa atin. Tayo po, kapag nung tayo ay hindi paligtas, tayo ay, alipin ng mga kasalanan. At nasa Biblia yan, hanapin nyo na lang po. Hindi ko po naisip ito nung ginagawa ko po itong outline na ito, pero pumasok po sa isip ko ngayon. Hanapin nyo po yan. Assignment nyo yan. Dapat sinusulat nyo talaga yan eh. Saan yan? Alipin tayo ng kasalanan. Ngayon, dahil ikaw ay nag-iisip, bakit ganito sa inggit mo? Sabi mo, bakit ganito? Anong gagawin namin? Alam mo yung doubt nila? Wala silang paniniwala kasi meron silang gustong kasinungalingan gagawin. Ngayon, sa kanilang hindi pagkakapaniwala, gusto nila akusahan ng mali yung isang tao. At ito yung gawain ng demonyo. Gawain ito ni Satanas. Isang pangalan ni Satanas pa ay Lucifer. Nung siya po ay ginawang demonyo, Satanas ang kanyang pangalan. Ngayon sinabi dito sa John 8:44, ye of your father, the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning.
pinag-iisipan na nilang patayin si Jesus niyan. And abode not in the truth. Wala kayo sa katotohanan. Alam nyo, yung mga propesiya, simula sa Genesis, hanggang sa mga Salmo, hanggang sa Malakay. Aral na aral kayo mga pinunong mga pari. Aral na aral kayo mga pinuno o mga pinuno ng bawat angkan, mga senado. Bakit hindi nyo matanggap? Bakit? Hindi. Kasi gusto nila sila'y maghari-harian. At ayaw nila yung palakad ni Jesus. Kasi yung palakad ni Jesus ay yung tuwid na daan. Hindi si Pinoy magbibigay nun. Si Jesus. Yung tunay na tuwid na daan. Okay? At dito rin po, dahil po, sa pagka ayaw nila maniwala, sila po ay magbibigay na po ng maling kasinungalingan. Di ba ganun yun eh? Pag tayo inis sa isang tao, sana iniiwasan nyo ito. Gumagawa yung iba ng kwento pag galit sila sa isang tao. Minsan yung kwento na yon ay galing saan? Sa galit sa isang tao. Siguro ganito siya, siguro ganyan yan. Sa kakasiguro, ikinukwento na, sinasabi, ganyan na yan. Nawala na yung siguro. Alam mo, ganito si ganyan. Yung kaaway ko, ganyan yan. Hanggang ipagkakalat mo na. Nagsimula sa galing sa puso. Nag-iisip ka. Sabi, ay, na-exaggerate ko lang. Exaggeration man yan o hindi, iniba nyo lang ang ibig sabihin nun. Overthink man o hindi, ganun pa rin yun. Pag-aakusa pa rin yun ng mali. Inaakusa, ba't ganun yung tanong nila kay Jesus? Kanino otoridad yan? Kasi gusto nila akusahan si Jesus. Magkamali ka ng sagot. Panalo na kami. Pwede ka na namin ipapatay. Pwede ka na namin ipa-death penalty. Dahil ikaw ay nag-blasphemy. Ang blasphemy po kasi ay ibig sabihin nito pambabastos sa Diyos. Kasi pag sinabi ni Jesus, ako, sabi ko kasi, kaya ako ginawa ito. Bakit? Ikaw ba ang pare? Di ba bawal magturo doon sa templo, pero na lang pag ikaw ay isang rabbi. Pero na lang pag ikaw ay isang pare. Yun lang ang pwede magturo doon. Kanino otoridad? At kanino otoridad ka nang galing at sinira mo yung mga naandirito. Sinira mo yung lamesa kung saan kami nagbebenta rito. Kami ang otoridad dito. At sinabi mo pa, yung templo ng aking ama. Tandaan niyo po, pag sinabi po ni Jesus, ako ang anak ng Diyos, naiintindihan po ng mga Hudyo noon na ang Diyos Ama, Diyos Anak ay isa. At pag sinabi mo, anak ka ng Diyos, ibig sabihin ikaw ang Diyos. Naiintindihan nila yun. Kaya offended sila na offended doon. Ay inaantay nila sa Jesus sabihin niya. Para siguradong death penalty. Diba? Anong sabi kanina sa verse kanina? Ang demonyo murderer. Ang demonyo ay alin? Sinungaling. Dahil lahat tungkol sa kanya ay kasinungalingan. Ganun po. Sabi, ikaw ay blasphemer ka, binabastos mo yung Diyos dahil sinasabi mong Diyos ka. Naantay nila. Kasi pag binalikan ulit natin, di ba? Ngayon may appreciate natin na nagbasa kayo ng Old Testament. Maintindihan nyo bakit ganito yung sinasabi ng mga to. Kasi sinabi doon sa Old Testament, sa Leviticus, Exodus, di ba? Deuteronomy, Numbers, pari lamang. Rabay lamang ang pwede dito. At ang Diyos. Ngayon si Jesus ay dyan. At blasphemy ka, kailangan kang patayin. Ngayon, dito rin sa falsehood of the enemy, nalagay ko na dito chief priests and elders. Okay? Kasi sila po yung enemies. Ano po ba ibig sabihin ng blasphemy? Ang blasphemy nga, dito ay ibig sabihin, pag-ibig sabihin ay evil speaking, railing, paninira. Ito po ang blasphemy. Sa Strongs naman po, ang ibig sa Thayer naman po, ibig sabihin slander. Naninirang puri ka. Naninira ka, ikaw ay, yung salita ay mapanira para sa ibang tao. Ikaw ay walang galang, bastos ka. Yun ang ibig sabihin ng blasphemy. At ito ay laging blasphemy
sa pangalan ng Diyos. Kaya maintindihan nyo bakit hindi nila matawag na Yahweh, yung Diyos natin. Kasi bawal sabihin ang pangalan ng Diyos. Di ba sa 10 utos? Sa Exodus chapter 20, huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kakwenta-kwentang bagay. Kaya nga nagagalit ako pag nakakarinig ako sa inyo na sinasabi nyo, oh my, yung OMG na yan, galing yan doon. Kaya iwasan nyo yan. Ginawa nyong katuwa-tuwa lang o expression yung pangalan ng Diyos. Pag sinabi mo pangalan ng Diyos at narinig ng Diyos yan, pwede kang mamatay at nainis sa'yo yung Diyos, patayin ka bigla. Ganun kapangyarihan yung Diyos. Isipin nyo, siya may otoridad ng lahat, katulad ng sinabi natin kanina. May otoridad din nga sa mga demonyo eh. Di ba? Nangyari sa kay Legion na sumapi sa isang tao dahil sila po ay sobrang dami, pinalis ang Diyos. Saan sila pumunta? Sa mga baboy. Dahil takot na takot sila kay Jesus. Naniniwala na si Jesus ay Panginoon. Pero wala silang pananampalataya. So, sobrang takot nila. Yung sinabi ni Jesus, umalis kayo dyan. Umalis kayo dyan! Umalis ka sila. Automatic. Ngayon dito, ito ang nangyayari. Ito ang nangyayari sa kanila. So dito, fact-checking. Fact. Okay? Wag yung kasi pag English and fact. Okay? Fact-checking. Matthew chapter 21, verse 24. Ang ibig sabihin ng fact, katotohanan. Ngayon, and Jesus answered and said unto them, sumagot si Jesus. Ganito ang sagot ni Jesus sa isang tanong. Tanong din. I also will ask you one thing. Magtatanong din ako sa inyo na isang bagay. Which if you tell me, sabi, kung pwede nyo sabihin sa akin, I in likewise will tell you by what authority do these things. Sabi dit niya, kaninong otoridad para gawin itong mga bagay na ito? Tapos sa 21 verse 25, sa unang bahagi, the baptism of John, sabi, yung pagkabautismo kay Juan, kaninong otoridad yon? Sa langit ba? O sa tao? Tinanong ni Jesus. Yun po ang tanong ni Jesus. Pag tingnan natin ulit dito, yan yun, no? Yan ulit yun, para pinagsama na natin. Yan ang tanong ni Jesus. Kaninong otoridad yan? Ngayon, itong mga Hudyo na ito, nasagot nung binasa natin yung verses kanina, alam natin yung sagot dyan. Sabi, ito ganyan. Alam na alam nila yung sagot dyan. Alam na alam nila. Kasi po, nung mga panahon po na ito, nung si Juan Bautista, ay siya mismo ay nagtuturo, bininyagan ni si Jesus. Sabi sa 29 to 31 ng John chapter 1, the next day, John sees Jesus coming unto him. Sabi, and says, behold, the Lamb of God. Nakita niya palang si Jesus na parating sa kanya. Anong tawag niya siya kay Jesus? Ang tupa o kordero. Ang lampo ay tupa, yung batang tupa. Sa Tagalog, ang isang tao sa batang tupa ay kordero. Ang kordero ng Diyos, sabi ganoon, ay naandito. Tingnan nyo, nandito ang kordero ng Diyos. Ibig sabihin, siya yung Messiah. Siya yung tagapagligtas, which taketh away the sin of the world. Siya lamang ang magtatanggal ng kasalanan ng mundo. Siya ang magpapalaya sa kasalanan ng mga tao sa mundo. Siya lamang. Masira yan. Okay? Sabi, this is he whom I have said. Ito yung sinasabi ko sa inyo, matagal ko nang pinagpipreach. After me cometh a man which is preferred before me. May darating na tao na mas pinili ng Diyos kaysa sa akin. For he was before me. Dahil bago ako, andyan na siya. Siya yung Diyos. And I knew him not. Hindi ko siya kilala. Pinsan ko pala, ayun. But that thou should be made manifest to Israel. Para ipakita sa buong Israel, therefore I am come, baptizing with water. Kaya nandito ako na nagbabautismo ako sa pamamagitan ng tubig.
At sinabi pa po dito sa 32 to 34, and John bear record, ibig sabihin, ito, pinapatunayan ni John siya ang testigo. Sinasabi niya, nakita ko ang Espiritu ng Diyos na bumababa mula sa langit parang isang kalapate at siya ay nanahan kay Jesus. Sa verse 33, at hindi ko siya kilala. Ngunit siya po ay tinawag ako para ako ay magbautismo sa kanya. Ganun ang sinabi niya sa akin. Sabi, upon whom thou shalt see the Spirit descending. Kung saan kanino ninyo makikita yung banal na Espiritu ay bumababa at sumasapi. Sabing ganon. And remaining on him, the same is he which baptizes with the Holy Ghost. Kung kanino nananahan yung banal na Espiritu, siya rin ay nagbabautismo ng banal na Espiritu. And I saw, at nakita ko and bear record that this is the Son of God. Ano sinabi natin kanina? Ano pag-aralan natin kanina? Pag sinabing Son of God, ina-admit niya na ito ang Diyos. Dahil nung siya ay nabautismuhan, nagsalita ang Diyos sa langit. Ito ang aking anak na kinaluluguran ko. At yung banal na Espiritu na alam nila na banal na Espiritu yon ay sumanib kay Jesus. Kaya alam nila na si Jesus ang Diyos. Ito yung tanong ni Jesus. Ngayon, itong verses po kasi na ito minsan ginagamit, nakakalungkot. Minsan ginagamit ito ng mga Baptist. In out of context. Kanina nang galing yung otoridad mo para magbautismo, dapat kay John the Baptist. Hindi tayo naging Baptist dahil kay John the Baptist. Maraming church na magagalit sa akin ito. Mga kasamahan natin Baptist. Kasi ang Baptist ay panukso sa bawat Kristiyano na binabautismuhan ulit yung mga tao na binautismuhan ng bata pa lamang at hindi pa sila nakakatanggap kay Kristo bilang Panginoon nila. Hindi pa sila ligtas. Walang magagawa yung bautismo sa iyo pag hindi ka paligtas. Kalokohan ang ginagawa mo. Ang bautismo ay ginagawa ng taong nagmamahal sa Diyos dahil alam niya, ang Diyos ang nagmamay-ari sa kanya. Gusto niya sa buong pagmamahal niya na sumunod sa Diyos. Yun ang bautismo. At sinasabi sa verse ito, sa konteksto, sinasabi ni Kristo, kanino nang galing ang karapatan ni San Juan Bautista ay magbautismo? Kanino nang galing? At alam ng mga pinunong pari at ng mga pinuno ng mga tao ng Israel na galing ito sa Diyos. Dahil ang Diyos ang may otoridad sa lahat. Wala nang iba. Ganon din tayo sa ating buhay. Sa point number 1. Nagda-doubt tayo minsan sa Diyos. Last week, pinag-aralan natin gaano katindi yung pananampalataya natin. Sinabi ni Jesus, pag may pananampalataya kayo, magagawa nyo rin na mamatay yung puno. Sabihin nyo lang at maililipat nyo yung bundok doon sa dagat. Kasi sinabi ng Diyos yan eh. Yung pananampalataya natin ay ayon sa Diyos. Paano na natin malalaman pag ayon sa Diyos? Pag ito ay tama, galing sa kanyang salita. Saan nakalagay ang kanyang salita? Isinulat na dito, ikinompile at ginawang Biblia. Kaya may mga dahilan pa tayo minsan pag nagkakasala tayo. Kasi ganito, kasi ganyan eh. Pag nag-away tayo, kasi siya yung nag-una eh. So gagawin mo yan kahit labag sa utos ng Diyos. Kasi siya. Kulang ang iyong pananampalataya, kapatid. Minsan sinasabi mo, magaling ka sa pananampalataya, katulad ng mga Sanhedrin na ito, katulad ng mga pinunong pari na ito. Alam mo yung nakasulat, bakit ka pa magdadahilan? Nasaan yung pananampalataya mo, kapatid? Kasi katulad ng puno, di ba? Anong puno yan? The fig tree. Bago po pagkaroon ng dahon, yung magkakaroon na po yun ng mga bubot ng prutas. Ganun tayo, may dahon pero walang prutas. Pag relihiyoso lang tayo. Mga ilang araw binabasa ko po yung devotion natin at na-recall ko po.
Yung tungkol po kay Kristo, yung daan na matuwid. Yung pintuan na makitid at yung daanan na makitid. Yung pintuan na makitid, ibig sabihin yung daanan na makitid, hindi ka makakapasok dito pag may extra baggage ka. Hindi ka rin makakapasok dito kung hindi lamang si Jesus ang dahilan. Di ba bakit makitid? Si Jesus lamang ang dahilan. Yung malawak na daan, pwede kang mamili. Sabi nga doon, sa devotion na inadala ko na kahapon, pag ikaw, pumili sa malaking daan kasi pwede kang mamili. Sumali ka lang sa relihiyon. Magpakita ka na kunwari, relihiyoso ka sa linggo. Tapos mamayang hapon, nagiinom ka na. O paglabas mo pa lang ng simbahan, nagmumura ka na. Sa loob pa lang ng simbahan, minumura mo na yung kapatid mo dahil naiinis ka. Diba? Ganun yun. You doubt. Wala kang pananampalataya. Kulang iyong pananampalataya. Pangalawa, pag fact-checking ka na ng Panginoon. Paano yung fact-checking? Nandito ba to? Nagkagulo-gulo kasi yung baking mga verses. Unang-una sa lahat, manggagaling po sa Biblia. Manggagaling sa salita ng Diyos para malaman pag tama ang iyong ginagawa. Kung tama ang iyong ginagawa, tama yan sa salita ng Diyos. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, oo, pastor ako dito. Pero hindi po ako ang otoridad dito sa simbahan. Ako po ang itinalaga na leader, pero yung otoridad po ay ang Diyos. At malalaman natin kung tama sa otoridad ng Diyos ang aking itinuturo o sinasabi o pinapagawa, ay ayon ito sa salita ng Diyos. Ako, binagawa ko lang po ang kagustuhan din ng Diyos kasi mahal ko yung Diyos. Ganon din po tayo. Pantay-pantay tayo, pero kailangan nyo lang sumunod. Sa akin binigay yung mga bagay na ito. Hindi kayo sumusunod sa akin dahil ako si Andrew, dahil ako si Manalansan, dahil ako yung nakatayo dito. Sumusunod kayo sa akin dahil tama ang aking tinuturo at itinalaga ako ng Diyos. Kahit itinalaga ako ng Diyos dito pero mali ang aking tinuturo, huwag nyo isundin ang aking itinuturo. Susundin nyo lang ang tama sa salita ng Diyos. Okay? Kasi check natin muna sa salita ng Diyos kung tama. Kaya nga dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given inspiration of God at hinighlight ko na po yung reproof. Ano po yung reproof? Kina-quality check mo, una sa lahat, ano? Ang iyong sarili. Para hindi ka manghusga ng mali. Oy! Bawal yan. Bakit? Trip ko eh. Pag hinusgahan mo isang tao dahil sa iyong sariling batas, dapat hindi mo rin ginagawa yun. Ngayon, pag hinusgahan mo yung tao dahil sa salita ng Diyos, dapat ginagawa mo rin yung salita ng Diyos. At chinecheck mo rin kung tama ka. Pero wala tayong karapatan na manliit ng tao. Kasi wala naman tayong papapatunayan eh. Wala na tayong dapat patunayan pa. May kailangan pa ba tayong patunayan? Wala. Kasi tayo, gusto natin may mapatunayan tayo sa buhay natin eh. Gusto ko yumaman, bakit? Gusto ko may mapatunayan ako. Hindi po. Biyaya po natin ng Diyos. Yung gagawin po natin ay ipakita natin na mahal natin yung Diyos. At yung nagagawa natin mabuti ay galing pa rin sa Diyos yan. Hindi kailangan, kahit kailan wala tayong kailangan patunayan. Kundi luwalhatiin, pasayahin ang ating Panginoon dahil mahal natin siya. Fact-checking yan. Reproof. Tama ba ang iyong ginagawa? Teka muna. Pag inaantok. Okay? Tama ba? Nagdadahilan ka ba? Mamaya nag-overthink ka rin. Mamaya nag-exaggeration. Sino ka sinungalingan pa rin yan? Huwag ganun. Sa overthink mo, baka may galit ka na rin, pinapatay mo na yung tao. Sa isip mo, sinasaksak mo na, tinatadtad mo na yung tao ng pinong-pino. Tinotorture mo na yung tao. So, siguraduhin mo tama sa salita ng Diyos. Pangalawa, sino pa? Di mga kapatid natin sa Diyos. Hindi ko na nilagay Matthew chapter 18 dito. Sa Proverbs chapter 27 pa lang sabi ito, iron sharpeneth iron. Ano yung iron sa Tagalog? Bakal?
Ang bakal ay pinapatalim din ang bakal. Hindi kaya pastor, buhay na ba to? Pero yung mga panahon noon, bakal din yung pinagtatalim nila sa bakal. Katulad ng kikil. Pinapatalim ng kikil yung bakal. Mga espada. Okay? So, ibig sabihin doon, ang magpapatalim sa atin, ibig sabihin ng papatalim na yon, ang magpapaganda sa talim natin o sa ating aura. Kasi sabi dito, iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of a man. Pag sinabing countenance, ito yung parang aura niya. Pag nakita mo yung taong yan, pag nakita mo ba ako, nakikita mo ba si Kristo? Kasi dapat ganun tayo mga Kristiyano eh. Sinasabi natin Kristiyano tayo. Ano ibig sabihin ulit ng Kristiyano? Tagasunod. O uto-uto kay Kristo kasi sumusunod-sunod tayo kay Kristo. Pag nakikita ka ba, nakikita ba nila yung aura ni Kristo? Ano yung aura ni Kristo? Banal. When you look at me, do you see Jesus? Or do you see Satanas? Ano? Pag nakikita mo ba, napagsasabihan ka ba, tignan mo yung tao, kaya ganun eh. Yung tao minsan ang mas magandang salamin. Ang sa taong ligtas. Okay? Kasi sa pagsasabihan ka niyan eh. Bro, mali yan kasi ito yung nakasulat sa Biblia. Ngayon, sasagutin mo, bro, ito yung nangyayari, baka nagkakamali ka ng pagkaintindi. Ito yung nasasabi rin sa Biblia. Hindi nagdedebate kayo ng maganda. Hindi yung pasigawan. Naintindihan? Kasi may nakausap na rin ako ganyan eh. Bro, bali yung ganito. Ay, ganun ba? Pero bro, ito pagkakaintindi ko. Dahil tungkol sa Biblia ang aming pinag-uusapan, gumaganda lalo yung relasyon namin, lumalalim yung karunungan namin tungkol sa Diyos. Kasi may mga bagay na binigay yung Diyos sa kanya na tama pa rin, na ayon pa rin sa Biblia na hindi ko alam. May mga bagay din akong alam na tungkol sa Biblia at tama sa Biblia na hindi niya rin alam. At mas lalong lumalalim ang aming pagkakas. So mas nagagawa namin yung tama para sa Panginoon. Kayo ba ganun kayo magsalita? Alam nyo, habang tumatagal kayong Kristiyano, nung hindi pa tayo Kristiyano, nung ako hindi pa Kristiyano, na lagi kong nasa isip nun, kasi mahilig ako sa airsoft nun. Pre, kamusta na yung bibigan mo? Mas malakas na ba yan sa airgun? Nakakabutas na ba yan ng bote ng Coke? Yung hindi nababasag, yung tumatagos na. Kaya yung mga sukatan dati sa mga baril-baril namin, unang laruan, mamaya nakakapatay na eh. Kaya ano yun eh, may lisensya din yun ngayon, alam ko eh. Yung mga airsoft na yan. Kasi napapalakas eh. Sa mga bagay na yan. Yun lagi na sa isip ko, pre, kamusta na si ganito? Namimiss ko na si ganyan na. O sa yung chicks niya. Yung lagi na sa isip ko, ang baboy-baboy. Nung bago ligtas ako, nahiya pa ako konti magsalita tungkol sa Biblia. Hanggang mamaya-maya gusto ko nang pag-usapan yung Biblia. Bago pa lang ako noon, mga ilang buwan pa lang ako gusto na Biblia lagi yung aking pinag-uusapan. Hindi na ako natutuwa pag pinag-uusapan yung kamalian ng ibang tao. Nawawala sa pagbabasa ng Biblia, bumabalik ako sa kamunduhan. Pero pag gano'n naman na-review, bumabalik na naman. Alam niyo, pag lumalalim yung pananampalataya natin, normal sa isang Kristiyano na tungkol sa salita ng Diyos. Yung pinag-uusapan. Pina-fact check natin yung isa't isa nang hindi natin namamalayan. Kasi pag ikaw, isa ang interest mo, sinabi mo Kristiyano, dapat yung interest mo na unang-una sa lahat ay yung Diyos. Pero itong mga to, hindi yung Diyos ang kanilang interest. Ang interest nila ay pansarili lamang nila. Ganon sila. Kaya nga tayo, bakit ba tayo nandito sa church? Dahil sinabi ni pastor? Dahil sinabi ni God? Tama na sinabi ni God ni God. Pero nag-uudyok na sa atin doon dahil mahal ko si God. Mahal ko si Jesucristo na aking Panginoon. Gusto ko siyang sambahin. Nananabik ako sa Kanya kahit anong mangyari, kahit anong dahilan. May pananampalataya ako kay Jesus. Siya ang magko-cover sa akin, sa iiwanan ko. Doon ako. Katulad nga na sinabi ko po sa inyo last week, testimonya ko po sa buhay. Ilang taon ako nagtatrabaho na kulang-kulang
ako sa oras para sa gawain ng Diyos. Dahil mahal ko po yung Diyos. At siya po yung nagbibigay lamang ng lakas sa akin, hindi ako. Hindi ako natatanggal. Yung mga kasamahan kong absinero din, tanggal agad. Bakit ako taon bago natanggal? At bago pa ako natanggal na permanentes na katulad ngayon, pinagdasal ko pa sa Panginoon, Lord, pag tinanggal mo na ako sa trabaho, ibig sabihin, ayaw mo na ako nagtatrabaho at aasikasuhin ko na lang ang kapatid ko at ang simbahan. Ang mga kapatid ko kasi ayaw simbahan dito sa lokal ng True Vine Baptist Church. Dito sa San Pedro sa Oglubao, Pampanga. Ayun. At ako ay hindi nakapunta dito na ilang araw. Umagsak na naman yung grade ko. Oo, hindi ako sinasahuran ng Diyos. Pero bayad na yung sahod ko noon pa. Anong sahod yun? Makakapasok na ako sa kaharian niya. Kahit ano pang kabutihan ang gawin ko, hindi makakalagpas sa kalingkingan ng ginawa ng Diyos. Yun, para sa akin. Kaya huwag sabihin, wala naman kasing ganito ganyan sa church eh. Talaga. Di sana hindi ka na lang naligtas. Wala kang utang na loob sa Diyos. Sabihin natin sa isa't isa. Kasi baka mawalan ako ng ganito eh. Talaga. Kasi sinisipon ako eh. The more ka dapat magsimba. Buti sana kung katulad ka ng dati ni Ate Emma, nung may sakit na talagang baldado na. Pero sa totoo, mas gusto niya pa nga nagpipreach ako sa tabi niya eh. Pag tumatabi ako sa kanya, huwag ka muna umuwi. Pag talaga hindi sinusumpong ng kanyang sakit, huwag ka muna pong umuwi. Pagturo ka pa po. Pero tayo, habang malakas, walang bahala. Fact-checking. Sa Hebrews chapter 10 yan, huwag mong baliwalain. Ang pagsama-sama ng pagsama-sama ng Diyos. Okay? So point number 3. Point number 3, the fear of the evil of the enemies. Point number 3, the fear of the enemies. Nawala ko na po. Ayan. Some point. Sabi ito, fear of the chief priests and the elders. Matthew chapter 21 verse 27. And they answered to Jesus and said, and they cannot tell them. Pero pag binasa po natin ng buong buo po iyan, ito po yung buong buo niyan. Balikan po natin yung mga verses. Okay? And they answered Jesus and said, we cannot tell. And he said unto them, neither tell I. Hindi ko rin sasabihin kung kaninong otoridad ako galing. Ayoko sabihin. Bakit? Ano ba yung sinabi doon? Kasi nag-deliberate sila sa verse 25. And they reasoned with themselves. Sila po ay nag-usap-usap sa kanilang mga sarili. Kapag sinabi natin na siya ay galing langit, sasabihin niya sa atin, bakit hindi kayo naniwala sa kanya? Ibig sabihin, bakit kanino ba galing si Juan Bautista? Saan kanino nang galing ang otoridad ni Juan Bautista para mag-binyag? Pag sinabi natin sa kanya na yung otoridad ni Juan Bautista ay galing sa langit. At sinabi ni Juan Bautista na itong si Jesus ay anak ng Diyos. Tayo yung blasphemer. Talo tayo dyan. Walang mangyayari sa ating matino. 53 minutes na pala ako magsasalita. Ngayon, dito sa 26, ngunit pagsasabihin natin, dahil takot tayo sa tao, for all, hold John as a prophet. Pag sinabi natin yan, dahil alam ng mga tao na si Juan Bautista ay legit yan! Si Juan Bautista na propeta. Hindi mapagkakailang propeta si Juan Bautista. Kaya pag sinabi nilang hindi totoo yung sinabi ni Juan Bautista, wala kang otoridad. So may kita nyo, nahuli sila sa sarili nilang bibig. Ganon din ba kayo? Pag nahuli na kayo sa sarili nyong bibig, ano ang dapat nyong gawin? Pag naiintindihan nyo na yung mali, alam nyo yung ginawa ni Jesus dito sa mga to? Kapag sila po ay nabulag dahil sa kanilang galit, binigyan sila ng liwanag ng isip ni Jesus. Pero alam nyo ang dapat gawin pag nalaman mong makasalanan mo na ito. Una sa lahat, humingi ka na ng tawad sa Diyos. Humingi ka na ng tawad sa mga taong na-offend mo. Humingi ka ng tawad, huwag ka na mayabang. Kristiyano ka, di ba? Sinasabi mong Kristiyano ka, tagasunod ni Jesus.
true blue Kristiyano kaya Baptist ka. Hindi ko sinasabi yung mga true blue na Kristiyano hindi Baptist ha. Kasi natawag lang ng Baptist dahil yan. At itong verse na ito ha, ulit, hindi ito yung, dito nang galing otoridad ng mga Baptist, hindi. Kasi yun po ang ginagawa ng mga Kristiyano simula't-simula pa lang tungkol sa bautismo. Nilulublob talaga. At kailangan ligtas ka na. Hindi ka maliligtas sa bautismo. Ligtas ka muna dahil tinanggap mo si Kristo bilang isa, yung Panginoon. At siya magliligtas sa iyo. Sana po, hindi tayo katulad ng mga Pariseo, mga Sanhedrin, ng mga chief elder, na alam natin yung Biblia. Pero hindi natin sinusunod yung salita ng Diyos. Ang dami ko nang sinabi last week, hindi ko na ulitin. Pero ito lang, re-remind ko lang sa atin. Mamaya, magsiset na tayo ng oras para sa mga gawain natin. Para mas maging maganda yung pagkaka-organize natin. Kasi organize tayo ng church eh. Pero people come and go. Come and go. Pero sa dami come and go, 2 years, pare-parehas nandito. Kaya salamat sa Diyos, nag-church ka ulit ng boy. Hindi kita rin napatamaan na. Sadyang ito lang po talaga. Pagtingnan mo yung mga preaching dati, ganyan pa rin. Hindi po tayo nag-iiba. Ito lang po yung pagpapaluhan ng salita ng Diyos. Okay? Hindi kita dinidiscipline kasi hindi pa tayo nag-uusap personal. Okay? Kasi lahat tayo, kahit ako guilty. Minsan kahit ito linggo, blessing ito linggo, excited ako. Pero minsan linggo-linggo, ayaw ko mag-church. Nakakapagod. Buti na lang, wala ako asawa eh. Sabihin ng asawa ko pa eh. Hindi ka pwede mag-absent. Bakit? Gusto ko mag-absent eh. Ikaw yung pastor eh. Ikaw yung pastor eh. Ayaw nga no. Pero salamat sa Diyos dahil ako yung pastor, nagagapi ko po yung kagustuhan ng aking laman at minamahal ko sa Jesus. Sorry Lord, gawin ko ito ng buong puso para sa iyo. Nag-aagaw ako rin. Pero nagkasala na ako. Pinaparinggan ko rin po yung sarili ko. Hindi po tayo nagkakaiba. Nilalabanan ko rin po itong makasalanang laman ko na ito. Kaya tayo, kalagkad natin yung katawan natin kasi mahal natin si Jesus. Because the Spirit is willing. Yung Espiritu ng ating Panginoon ay willing. But the body is weak. But stronger is He. Mas makapangyarihan yung banal na Espiritu. Kaya sumandal tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Minsan sinasabi ko, Lord, napuyat na naman ako. Kailangan ko magmotor ngayon. Parang kanina, naka-isang oras lang ang tulog. Napuyat na naman ako, Lord. Kasi natuwa ako kakagawa ng slides. Ngayon nakita ko yung slides, sabog-sabog. Ewan ko bakit nagsabog-sabog to bago ko sinave to na ayos-ayos nito eh. Linay ko pa ng sunod-sunod dyan eh. Pero salamat sa Diyos kahit sabog-sabog kasi preaching ko talaga na ginawa to. Ibig sabihin, ito yung preaching na ginabayan ako ng Panginoon. Kaya alam ko yung pagkasunod-sunod ng aking sasabihin. Okay? Mawawala lang yung mga verses na mga verification verses para patunay na tama yung sinasabi ko. Pag wala itong mga outline ko. So yun po, pare-parehas po tayo. Kalad ka rin natin yung katawan natin. Pare-parehas tayong nakakaramdam ng bigat sa ating katawan kasi makasalanan ng katawan natin. Pero di ba, kahit anong hirap, pag sumunod tayo sa Panginoon, iba yung saya. Kahit maraming problema, nalalagpasan natin. Hindi ko nga alam eh. Katulad yung sinabi ko sa inyo last week eh. Wala na ako sa di ko alam bakit may pera ako sa bulsa. Mas marami pa akong pera sa bulsa ngayon kaysa dati. Pero pag nakita ko yung pera, pumimigay na naman. Napapagalitan niya ako ng utol kagabi. Kung may pera ka, pinigay ko sa'yo, tapos sa'yo mo ginamit. Maganda na tumutulong ko yan, pero siguro may pera ka. Sabi ko sa naka-video call kami. Oo, utol. Oo. Hindi, babayaran din yan. Oo, utol. Kala ko utang yan eh. Bigay mo pala ako, tol. Para sa negosyo mo yan eh. Ayun, sige tol, babayaran din ako, tol. Bigyan mo lang ng taon bago mo makabawi yan. Sabi ko marami naman akong pera eh. Ay, marami naman akong pagkain, tinan mo yung katawan ko. Nakita ko nga yung dalawang kaibigan nung high school. Pre, ang laki mo na! Kuya Andrew, ang laki mo na! So, unang tanong sa akin, kamusta? Pre, kamusta ka na pre? Ito, nakikita mo mataba. Oo nga pre, laki mo eh. Inagdagan mo pa.
Tapos sabi naman ng babae ko klase sa palengke, Uy, Andrew, ang taba mo na. Ay, sabi, di siya mataba, yung bait eh. Ang laki mo ah! Ay, kamusta ka? Ito nga mataba. Kaya ka pa eh. Gusto ko sabihin sa kanya. So, ayun. Diba? Wala, commercial lang yun. Yung mga bagay-bagay po na yan. Kalad ka rin po natin, huwag tayo magpatalo sa katawan. I-training natin yung katawan. Katulad ng gusto ng ating banal na espiritu. And let's pray, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa itinuro niyo po sa amin. Huwag niyo pong pabayaan na kami po ay maging taong sinungaling at magbibigay pa ng mga dahilan dahil kami ayaw naming masabihan kami ay mali. Ay maghahanap kami ng mali sa taong nagtatama sa amin samantalang ayon sa Biblia at ayon sa pagmamahal niya sa amin, akin, ang kanyang sinasabi dahil mahal niya ako. Lord, huwag niyo po rin pong pahintulutan na magkaroon kami ng galit sa taong nagkokorek sa amin dahil mahal kami nun, Panginoon. Yung mga taong nagkokorek sa amin, Panginoon, dahil siya ay maka-Diyos lalo na. And Lord, huwag niyo pong pabayaan na kami pa ay mapahiya at matakot lalo. Kapag kami nalaman na po namin ng mali, humingi kami ng tawad sa inyo. Humingi kami ng tawad ulit. Agaran sa na-offend namin ng tao. And Lord, next week, 2 parabola po tungkol dito, ang pag-example. Naway mas maging malalim yung pagkakaintindi po dito. Naway Lord, hindi kami katulad ng fig tree na puro dahon, walang prutas. Kundi yung aming pananampalataya ay buong pagmamahal namin. Itong ginagawa dahil yung pananampalataya na ito ay galing po sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon. At paspasan niyo bawat isa. We pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen.